Ang palengke sa San Roque ay isang lugar na hindi natutulog. Sa madaling araw, maririnig mo ang hiyawan ng mga kargador, ang talsik ng tubig sa isdaan, at ang amoy ng pinaghalong langsa at usok. Pero sa lahat ng ingay, may isang sulok na laging dinudumog ng mga mamimili. Ang pwesto ni Mang Kanoro. Si Mang Kanoro, mga edad 50 na. Lagi itong nakasuot ng maduming puting sando at isang dugo ang apron. Hindi siya palakibo pero ang kanyang mga mata ay tila laging nakamasid sa leeg ng bawat dadaan. Ang kanyang tinda, ang pinakamagandang klase ng karne sa buong probinsya. Matingkad na pula, walang taba, at kapag niluto mo raw ay napakalambot na tila natutunaw sa dila. Si Lito, isang batang kargador na nangangarap makaipon para sa kanyang pag-aaral. 3 buwan nang nagtatrabaho sa palengke. Ang trabaho niya ay magbuhat ng mga bulto-bultong karne mula sa mga delivery truck papunta sa mga tindahan. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Mang Kanor, wala bang darating na delivery para sa inyo ngayong gabi? Isang madaling araw habang nagpupunas ng pawis, tumingin si Mang Kanor sa kanya. Ang mga mata nito'y tila'y walang buhay. Huwag mo akong alalahanin, Lito. Ang karne ko ay galing sa sarili kong katayan. Hindi na kailangan ng truck. Ang sapat ay sapat na. Napakamot ng ulo si Lito. Paano magiging sapat? Mula alas 4 ng umaga hanggang hapon ay hindi nauubusan ng tinda si Mang Kanor. Kahit ang ibang tindera ay nagtataka na rin. Pero dahil mura ang benta ni Mang Kanor, walang naglalakas loob na magreklamo. Isang gabi, habang nag-iikot si Lito sa palengke para ayusin ang mga lalagyan ng gulay, napansin niyang hindi pa umuwi si Mang Kanor. Alas 12 na ng gabi. Ang palengke ay madilim na, maliban sa ilang bumbilyang kukurap-kurap. Sinundan ni Lito ang tunog ng hasa ng kutsilyo at pumunta siya sa likod ng tindahan ni Mang Kanor. Sa isang madilim na eskinita na ginawa nitong imbakan, may amoy na hindi pamilyar kay Lito. Hindi ito amoy baka o amoy baboy. Parang amoy ito na isang kalawang at matamis na lansa ng dugo. Sumilip si Lito sa isang siwang ng luma at kinakalawang na yero. Nakita niya si Mang Kanor. May hawak itong isang itim na garapon. Kumuha ang matanda ng isang malapot at maitim na langis at ipinahid ito sa kanyang talukap ng mata habang bumubulong. At nagwiwika ang matanda ng ganito. Buksan mo ang tabing. Bulagin ng mga mata. Ang basura ay magiging sariwa. Ang tao ay magiging karni ng baka. Nanginig ang tuhod ni Lito. Biglang naglabas si Mang Kanor ng isang malaking sako. Mula sa loob nito, inilabas niya ang isang kamay. Isang kamay ng tao na may suot pang singsing. Biglang namutla at mabilis na nagtakip ng bibig si Lito para hindi makasigaw. Nakita niya kung paano hiwaan ni Mang Kanor ang braso ng tao. At sa bawat pahid ng maitim na langis sa karne, ang puting balat at daliri ay tila nagbabago sa paningin. Nagiging itong isang magandang tipak ng baka. Mabilis na nagtakip ng bibig si Lito para hindi siya makasigaw. Nakita niya kung paano hiwain ni Mang Kanor ang braso ng tao. At sa bawat pahid ng maitim na langis sa karne, ang puting balat at daliri ay tila nagbabago sa paningin. Nagiging itong isang magandang tipak ng karne ng baka. Ito ang tagabulag. Isang sumpa na bumubulag sa paningin ng mga mamimili para hindi nila makita ang totoong anyo ng kanilang kinakain. Lumingon si Mang Kanor. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang tao. At ang kanyang panga ay humaba. At ang kanyang mga ngipin ay naging matutulis na parang sa aso.
Sino yan? Ungol ng aswang. Kumaripas ang takbo si Lito at hindi na siya lumangon hanggang makalabas siya ng palengke. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ng mga pulis kung sasabihin niya ito at mapagbibintangan pa siyang nababaliw. Mayroong isang tao na makakatulong sa kanya, si Tandang Epipanyo. Matatagpuan si Tandang Epipanyo sa paanan ng bundok sa isang kubong puno ng mga nakasabit na tuyong halaman at mga bote ng lana. Nakakamdaman ko ang lasa ng iyong hininga, Lito. Bungad ng matanda bago pa man makapagsalita si Lito. Kinuwento ni Lito ang lahat, ang karne, ang tagabulag, at ang nakakapangilabot na anyo ni Mang Kanoro. Huminga ng malalim ang albularyo. Ang kinakalaban mo ay isang mananampas. Isang uri ng aswang na nabubuhay sa gitna ng maraming tao. Ginagamit nila ang tagabulag dahil mas masarap sa kanila ang pumatay kung ang biktima ay binabayaran pa sila. Binuksan ni Tandang Epifanyo ang isang baul. Inilabas niya ang 3 bagay. Isang supot ng asing itim. Ito ay hinaluan ng abo at palaspas at dinurog na tanso. Isang buntot pagi na binasbasan ng langis mula sa isang niyog na iisa ang mata. Isang malaking bawang na hinaluan ng suka para pambura sa tagabulag.